Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Vincent Altar, Arnold Tabares Jr., and Vice Governor Mark Leviste. Ayan. Game na. Alas 9:30 na. Kaya naman alay biyaheng Kapitolyo na. Oh, ako na pala. Opo, sir. Ayan. Magandang umaga sa inyo at ngayon ay ika-24 ng Enero taong 2024. Another Wednesday and I'm very excited to be back dito sa ating biyaheng Kapitolyo. Talagang na-miss ko kayo. Yes, kami din, sir. Opo. Ano bang pangalan mo ulit? Video naman. Ganun katagal. Siyempre, I always remember all of you, hindi lang dito sa ating programa, kundi sa ating Provincial Information Office. Ayan. Parang 10 taon yata ako nawala. And actually, sir, na-miss po kayo ng spot na ito. Talaga? Yes. Opo. Talagang binakante nito para sa akin. Oh, nakabakod dyan, sir. Nakabakod. At binakuran. Bago ang lahat, kamusta naman ang inyong naging bakasyon, lalo higit ang bagong taon? Siyempre, sir, gaya po ng pagdiriwang ng typical na Pilipinong Batanggenyo ay kasama po ang ating pamilya at mga kaibigan nitong mga nagdaang holiday seasons. Pamilya lang? Opo, pamilya lang. Paano yung mga loved ones? Maibalik natin maya-maya po yan, sir. Yan. Love, love, love. 2024 na. Yes. Puno pa rin tayo ng pagmamahal at pag-ibig. Ikaw naman, Sir Vince. Ikaw ba'y nakapagpaputok ng bagong taon? Pagkatapos na, sir, mahirap nung ayoko sumabay dun sa maraming nagpapaputukan. Ayun. Baka ikaw yung maputukan. Opo. Dahil nanonood lang ako muna dun sa putukan ng bagong taon. Actually, yan ay isang paraan para ma-enjoy mo rin ang New Year's Eve, di ba? May mga iba na gusto nila sila ang nagpapaputok. They find the thrill, na-excite sila pag may risk involved. At yun ang adventure ng pagpapaputok. At meron naman yung mga gustong manood na lamang kung hindi man mag-video, mag-selfie, kunan ng larawan o picture yung kanilang nakikita at napapanood sa Alapaap. Yes. Tama ba yun? Alapaap? Pwede, sir. Pwede ba yun? Ang Alapaap parang nasa langit naman eh. Nasa Himpapawid. Si Auntie naman. Si Auntie, ano naman ang kanyang ganap nitong itong nagdaang Kapaskuhan at bagong taon? Siyempre, sir, nagsama-sama ang aming pamilya, nagtipon-tipon. Yan po. Ang tradisyonal na kumbaga, traditional na gawaing Pinoy, magtipon-tipon ng pamilya, magsalo-salo, yan po. Pero in fairness, Auntie, bagong taon na, pero cute na cute pa rin. Ayun. Ating Auntie. And of course, kukunin ko rin yung pagkakataong ito dahil ang dami kong na-miss out, Arnold and Sir Vince. Gusto kong bumati ng belated Happy Fiesta sa napakaraming lugar at bayan sa ating lalawigan. Na-miss out ko ang piyesta ng Tanawan. That was December 27. Na-miss out ko yung piyesta ng Iban, December 30. Na-miss out ko yung piyesta ng Mataas sa Kahoy, December 3. Tapos ito'y sinundan ng bayan ng Malvar, December 10, kung di ako nagkakamali. Ganun din ang piyesta ng ating kabisera,
Ang Batangas City, December 15 and 16, January 15 and 16. And of course, yung piyesta namin sa lungsod ng Lipa, January 19 and 20. At mamaya, ikukwento ko, Sir Arnold at Sir Vince, ano naman ang mga ginawa ko. Ayan. Oo nga, sir, looking bakasyon. forward agad kami dyan. Ayan, sir. So, Balita ko nga, maraming nakatutok at nag-aabang ng mga balita. Ano na nga ba? Kamusta Kung na kamusta nga ang ba? Reyna. But I'm very grateful that I got to celebrate the holidays, ang Pasko at Bagong Taon, kasama po ang aking mga anak. At siyempre si Madam. Yan. For the first time, kompleto kami. Kasama, siyempre, sina Kuya Josh at si Bimbi. Yes. So, my children, mga anak ni Madam, kaming lahat sa isang bubungan. And that's where we celebrated Christmas and New Year together with the Aquinos in Orange County, California. Yan. And what makes it even more special, sir, is dahil ito rin yung inyong birthday, sir. Yan. Ayan. Diba? So, Christmas na, birthday pa. Happy na, merry pa. Oo nga po. Sama-sama na. Sama-sama na. At gano'n naman talaga dapat ang buhay. Hindi lang tuwing Kapaskuhan o pag nagbabakasyon. Kung hindi, kung maaari, dapat araw-araw ay naghahanap tayo ng paraan na paligayahin natin ang ating mga sarili. Make ourselves happy, merry, and spread the love to others. Hindi naman pwedeng pang sarili lamang dahil hindi din naman kompleto o buo yung pakiramdam kung ikaw lang ang nag-e-enjoy ng mga bagay-bagay, di ba? Ang kahalagahan ng pagmamahal ay paligayahin din ang kapwa at mga kasama. Of course, during my stay in the United States, nakapagpahinga rin ako. Sa katunayan, nung una akong nag-report para sa trabaho nung nagdaang Lunes, marami ako natanggap na compliments, Sir Arnold, na keso bumata raw ako. Yan. Fresh at relax ang aking aura. Oo nga naman, sir. And, Parang totoo naman nga. Ganun ba? Oo. In fairness, hindi nambobola yung nagsabi sa akin. Direct, pakibigyan ng jacket. Bigyan nga ng jacket to. Anyway, but the good thing and the latest is I'm back. Ayan. And back to work. Ika nga, back to work. So I look forward to seeing more of our kababayans at ang ating mga katrabaho dito sa Kapitolyo. Ayan, sir. So, para tuloy-tuloy yung good vibes ang ating pong programa, simulan po muna natin sa panalangin na pangungunahan ni Cheryl May Halili. Ang tao ay mabilis humatol sa kapwa. Mayroong pagkakataon na siya ay naduduwag na humarap sa katotohanan. Kung minsan ay umiiwas, minsan naman ay nagmamaang-maangan. Ang kanyang pananggalang ay ang humatol sa kapwa. Humatol siya ayon sa panlabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling paghusga. Minsan na itong nangyari kay Kristo. Uulitin pa ba natin ito? Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan. Datapwat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit hindi ka man lamang kumibo. Bakit ganun, Panginoon? Alam mong sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Hinamak ka ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tulad mo, Panginoon, matutunawa kami sa iyong kaababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ng panlilinlang. Huwag nawa kaming sumira
at manira ng aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan, na dapat naming alagaan, igalang at mahalin. Amen. Ayan, amen. Amen. Amen, Amen. Kasamang may, batiin mo naman ang ating mga nanonood syempre sa ating Facebook Live at sa ating mother station 95.9 na Radyo Totoo. Ayan, Sir Vince, Ornald, and syempre Good Vice. Magandang umaga po at mapagpalang araw ng Miyerkules sa ating lahat. Yan po. At sa ating po mga kababayan na nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado o pampubliko man, at yung pong mga nasa kanilang mga tahanan dahil tayo po ay sabayan na papakinggan ngayon sa himpilang 95.9 FM Radyo Totoo. Gayon din po, we are streaming live sa ating Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman po, pagbati po ng good morning kina Tita Nenet Ona, Tita Shirley Balmes, Tito Roger Aguirre, kay Vincent Roy de Chavez, kay Francis Mila, Jansen Silva Olimba, kay Harold Lopez de Guzman, RJ Gabriel, Julius de la Cruz, Junjun Hara de Chavez, kay Sir Jun Magnaye, na bumabati po ng good morning Vice Gov and good morning sa biyaheng Kapitolyo. Ganon din po kay Ma'am Christine Maricruz, kay Ma'am Marife Panopio Tumambing, kay Tita Ella Kayabat, at sa lahat po na nakatutok at nanonood sa atin, good morning po. Ayan, syempre, speaking of pagbate sa ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Hermelando Mandanas. Magandang umaga po, sir. At syempre sa ating pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis. Magandang umaga po. Good morning din po sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang napakasipag nating si Mami Ma'am Maria Isabel Behasa. Good morning, ma'am. Yes, at gayon din po sa lahat ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan. Sa pangunguna po, syempre nang namiss nating lahat ang ating napakahusay at napakapait na Good Vice Governor Mark Leviste. 10 po ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. At syempre gusto ko rin na batiin si Ma'am Jenny Aguilera at ang lahat ng ating mga kasama sa Provincial Information Office. Lalo higit itong mga nasa likod ng ating camera sa biyaheng Kapitolyo. Maraming salamat sa inyo. Ayan, at ang oras po 9:48 ng umaga. Ang bilis talaga ng oras, parang 15 minutes na kagad yung lumipas. Kukunti pa yung nakukwento ni Vice Gov. Ayan, so wala pong maglilipat ng himpilan sa amin pong pagbabalik. Dadako na po tayo sa Good Vice Talk sa ating pasad ng kwentuhan sa pagbabalik po ng biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Bata ko lang tingnan. Ayan, nagbabalik po ang biyaheng Kapitolyo, ang kaugnay po ng
Siyempre, ng mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakura ng Kapitolyo. Araw po ng Lunes, pinangunahan ng Provincial Engineering Office ang isinagawang lingguang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalang panlalawigan. Siyempre sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, dito po sa Kapitolyo. Kasunod po niya, nanumpa sa harap ni Governor Mandanas ang mga opisyal ng yung samahan ng Provincial LGBTQIA Alliance of Batangas or yung PLAB sa pangunguna ng ni PLAB President Jeffrey Yuzon. Yan, sir. Saan si Jeffrey Yuzon? Taga bayan po ng San Nicolas. Ayan. Okay. At kahapon nga po, kung hindi ako nagkakamali, para nakapanayam po sila ng tandem po ni na Ma'am Jen and din na Sir Ju. Well, speaking of San Nicolas, kukunin ko na rin yung pagkakataong ito na Yes, sir. makiramay sa pamilya ng ating punong bayan, Lester Desagun, sapagkat nung magpapasko ay ating napagkaalaman na pumanaw si Mayora. Si Mrs. Desagun ang may bahay ni Mayor Lester Desagun ng San Nicolas. At nung akin nabalitaan, ako ay nasa Estados Unidos na. So, one of these days ako ay bibisita, magbibigay pugay sa pamilya ni Mrs. Desagun. Once again, on behalf of the Provincial Board of Batangas o ang Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nakikiramay at tuloy-tuloy na nananalangin para sa kaluluwa ni Mrs. Desagun, ni Mayora. Ayan. Okay. And imagine, sir, nakakadurog kasi sasapit ang Pasko at saka Kuwan. That's right. Well, ganun din po talaga ang buhay. When going back po ay matapos po ang naging pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalang panlalawigan, ay agad po na nagtipon para sa isang pagpupulong ang ating mga department heads dito sa Kapitolyo, syempre sa pangunguna po ni Governor Dodo Mandanas upang pagtalakayan ang mga ipapaganap na mga serbisyo publiko sa ating mga kababayang Batanggenyo. Ito po ay ginanap dito sa ating Regina Armandanas Memorial Dream Zone, dito po sa bakuran pa rin ng Kapitolyo. Kung saan, sir, nakasama po sa naturang pagpupulong si Anak Kalusugan Congressman Sir Ray Florence Reyes. At syempre muling nagpatuloy ang pagkakaloob ng libreng dental check-up ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas sa mga daycare pupils, mga chikiting Yes. ng iba't ibang bayan sa lalawigan. Kahapon, ika-23 ng Enero taong 2024, muling naghatid ang Mandanas Administration ng naturang serbisyo sa pangunguna ng Provincial Health Office or PHO sa Municipal Gym ng Mataas na Kahoy. Ayon kay PHO Oral Health Provincial or Program Manager Dr. Dionisio Burog, 113 or 113 na mga mag-aaral mula sa 3 barangay ng bayang ito ang sumailalim sa dental check-up at lectures, bukod pa sa napagkalooban ng libreng dental kits sa ilalim ng Bright Smile, Bright Future program. Mahalaga ang dental check-up lalo na sa mga panahon na ito dahil alam mo naman, tinuruan tayo, ako nakalakihan ko na mula sa aking dentista na dapat twice a year tayo ay nagpapasuri ng ating oral health. Ibig sabihin, itong pagpasok ng bagong taon o kalagitnaan ng at sa kalagitnaan ng taon, tayo dapat ay nagpapa-check up ng ating oral health. Dahil pag ito ay ating pinabayaan, maraming complications ang pwede nating maranasan. Maliban sa bad breath, ayaw natin yan. Diba? Ay pwedeng tayo ay magkaroon ng bulok ng ngipin. Minsan pa nga pag na-infect ang gums, dahil yan ay malapit sa utak, nagkakaroon ng karagdagang komplikasyon sa ating kalusugan. So, ito'y paalala, hindi lang sa ating mga bata, anak at mga estudyante o chikiting. Sa ating lahat, tayo ay bumisita sa ating pinakamalapit na dentista para magpasuri at magpa-check up ng ating oral health. In fact, you don't even need an illness or disease para bago tayo magpa-check up. Dapat ito ay routinary
Opo, parang twice a year. proactive dapat, hindi Tama. parang Sabi nga nila, prevention is Ayun. better than cure. Opo. Ayan, Auntie May. Yan po. At kalinsabay rin ito, sumailalim na rin sila sa visual and hearing acuity testing bilang pagsusuri sa pandinig at paningin ng mga mag-aaral. Nakasama rin sa nasabing aktibidad ang mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Health Office, at ang ilang opisyales ng pamahalang bayan ng Mataas na Kahoy. Ayan, ang oras po, alas 9:55 at syempre, para naman po sa mga aktibidad at mga dinaluhan. at pinangungunahan ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo, pakinggan po natin ang pagbabahaging ito. Para sa panibagong linggo ng paglilingkod, araw ng Lunes, 15 ng Enero, pinangunahan ng Provincial Planning and Development Office ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capital Compound, Batangas City. Sa naturang pagtitipon, formal na ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development ang Certificate of Approval nito para sa Provincial Development and Physical Framework Plan ng lalawigan ng Batangas na personal na iniabot ni DHSUD Undersecretary Henry Yap bilang kinatawan ni Secretary Jose Rizalino Acuzar kay Governor Hermelando Mandanas. Ang PDPFP ng lalawigan ay sumasaklaw sa planning period 2022 to 2030, naglalaman ng long-term vision o pangmatagalang plano ng probinsya kabilang ang mga development goals, strategies, targets at mga kinakailangang programa, proyekto at aktibidad na magsisilbing pangunahing inputs sa provincial investment programming, subsequent budgeting at plan implementation. Kinilala naman ang mga empleyadong nakapasa sa 2023 bar examinations na sina Attorney Charlene Jem G. Cruz ng Provincial Administrator's Office, Attorney Cyrel May Ebe ng Provincial Accounting Office at Licensure Examination for Professional Teachers na si Ms. Nes Manggiyat ng Provincial Health Office. Bukod dito, pinarangalan din ng mag-aaral mula sa Lyceum of the Philippines, University Batangas at University of Batangas na nakasungkit ng gintong medalya sa ginanap na 2023 Calabarzon Regional Skills Competition na ginanap noong Disyembre 2023 sa Sariaya, Quezon. Formal ding nanumpa sa harap ng Batangas Governor ang mga bagong halal na opisyal ng Batangas Province Association of Barangay Captains sa pangunguna ni ABC President Fernando Rocafort ng Barangay Halang Lungsod ng Lipa. Sa naging mensahe ng gobernador, binigyang diiniya na patuloy ang kanyang pagnanais na maging magandang halimbawa o tanglaw ng lalawigan at mahalaga rin umano ang nararapat lamang na maitanim sa bawat Batanggenyo ang pagkakaroon ng malasakit o tunay na pagtulong sa kapwa nang sa gayon ay maayos na maipaganap ang mga proyektong naaayon sa health program. Kinabukasan araw ng Martes, holiday ang araw na ito sa lungsod ng Batangas dahil sa kapistahan ng Santo Niño de Batangas. Nung araw na ito, dumalo at nakiisa si Governor Mandanas sa isinagawang banal na misa sa pagdiriwang ng nasabing kapistahan sa Basilika ng Immaculate Conception at Archdiocesan Shrine ng Santo Niño ng Batangan sa lungsod ng Batangas. Noong araw naman ng Biyernes, 19 ng Enero, pinangunahan ni Governor Mandanas ang isinagawang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa 499 na mga benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone, Capital Site, Batangas City. Umabot sa may kabuoang 2 milyong piso na halaga ang naipamahagi mula sa pondo ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office at DSWD. Nakaisa rin sa aktibidad si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Florence Reyes. Noong araw ding yaon, dumalo at nakiisa ang Batangas Governor sa isinagawang inauguration of Expanded Petrochemicals Manufacturing Complex ng JG Summit Corporation na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Barangay Simlong, lungsod ng Batangas. Ang 150 billion pesos na investment ay inaasahang mas magpapasigla pa sa ekonomiya, hindi lamang ng lalawigan ng Batangas kundi
City, pati na rin sa buong Calabarzon Region at ibang bahagi ng bansa. Naging bahagi rin ng programa si Anak Kalusugan Congressman Ray Florence Reyes, Batangas City Mayor Beverly Rose de Macuja at 5th District Congressman Marvy Marino. Maliban sa mga opisyal na mga pagtitipon at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tuloy-tuloy din ang kanyang pagtanggap sa mga bumibisitang individual at grupo sa kanyang tanggapan. Araw ng Linggo, ika-21 ng Enero, dinaluhan ni Governor Hermelando Mandanas ang isinagawang ribbon cutting ceremony at blessing ng The Stables sa Rancho Blanco Event Center and Dates Farm sa Barangay Balete, Batangas City. Ang The Stables ay isa sa pinakabagong function hall sa nasabing event center. Mayroon itong 6 na suite hotel rooms at seating capacity na aabot sa humigit kumulang 300 hanggang 350 na katao. Matatagpuan din dito ang function halls na Gazebo Marina at Vivian's Garden. Tampok sa lugar ang pamoso nitong Dates Plantation Farm na perfect for prenuptial and pre-debut photoshoot. Nakasama ng gobernador sa naturang aktibidad sina Chief of Staff at Provincial Information Officer Maria Isabel Behasa, mga bukal ng sangguniang panlalawigan, mga department heads ng Kapitolyo, opisyales mula sa lungsod ng Batangas sa pangunguna ni Mayor Beverly Rose de Macuja at ni 5th District Congressman Marvy Marino, at ang founder ng Rancho Blanco Event Center and Dates Farm na si 5th District Board Member Arthur Blanco. At ito ang ilan sa mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo. Ayan, maraming salamat kasamang Arnold. Parang nandito ka na uli agad, ang bilis talaga. So, ang oras po ay 1:01 ng umaga. Ayan, at kagaya nga po ng nabanggit natin kanina, tayo po ngayon ay dadako na sa ating Good Vice Talks kasama ang ating nagbabalik, Vice Governor Mark Leviste. Hindi ko na-gets agad yun nung sinabi mo, Sir Vince, na nandito na agad si Arnold. Biglang na-realize ko, dahil si Arnold ang nag-voice-over ng mga ganap ni Governor Dodo Mandanas na pinalabas natin kanina laang. Tapos, nandito na siya. Sa katunayan, sa mga sumusubaybay kay Arnold sa social media, you probably know that he is everywhere. Talagang kung saan-saan ko na lang nakikita. Kung hindi kasama ni Governor Dodo Mandanas, kung hindi man nagtatrabaho sa Kapitolyo, nasa mga gimikan, kantahan, o di kaya rumaraket. Yan. Diba? Opo. Ano ang hindi kaya ng isang Arnold? Parang sir, lahat po kasi sir ay basta tayo nag-e-enjoy, basta tayo masaya, wala po tayong hindi kakayanin kahit nga po yung distansya kinakaya natin. So welcome to the Mark Leviste Show. Naging talk show tuloy, di ba? No, but alam nyo, totoo yung sinabi ni Arnold dahil yun din ang aking pinaniniwalaan. For as long as you do something that you're passionate about, yung meron kang marubdob na pagnanasa sa iyong ginagawa, hindi ito maituturing parang trabaho o sakripisyo or hard work, o kung nahihirapan ka man, ay parang madali din naman. Kasi buo ang loob mo at nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Tama. At kung kayo naman ay mamimili ng isang trabaho o gagawin, you might want to think about it twice or several times until you really find that passion, yun magpapaligaya sa'yo. Ito ay pwedeng gawin sa loob o labas ng iyong pinagtatrabahuan. It could be a hobby, baka arts and crafts, hindi naman necessarily sports. Pero ang importante, wag mong limitahan ang sarili mo. Do not deprive yourself from doing what you love. At yan ang motto ko sa buhay, Arnold and Sir Vince. Do what you love and love what you do. Ayun. At sabi nga po ni Arnold kanina, kinakaya pati kahit distansya ay malayo. Yes. Kinakaya. Diba? Parang ano na rin yan, LDR. Ayan. Doon pala tayo papunta. At kaya po pala very timely kasi napakaganda rin ang mensahe ng ating kulay pulang damit ngayong araw. Oo nga po. Alam Bakit nyo, ba? sa totoo lang, Ayun. dati,
ako'y anxious o kinakabahan dahil gustong-gusto ko yung pakiramdam na tayo ay by coincidence o hindi pinag-uusapan, nagkakatugma. Tsambahan na lang, sir. Ng sinusuot o kasuotan. Minsan, papasok ako dito sa PIO o sa Biyaheng Kapitolyo, inisip ko, naku, magkakaparehas kaya yung aming suot. Kaya kahapon, nagpaabiso na ako sa Office of the Vice Governor. Sabi ko, pakisabihan si Sir Vince at si Arnold na mag-matching na kami. Ayan. At kita nyo naman, mga kababayan, mga kabiyahe, pulang-pula ang inyong Biyaheng Kapitolyo Wednesday edition. Ayan. Di ba? Oo nga po. Ibig sabihin nun, buhay pa ang diwa ng Kapaskuhan because you know red is one of the colors of the Yuletide season o Kapaskuhan. At the same time, palapit na rin ang Valentine's Yun! Day! But wait, there's more, sir. Uy, ano yun? Dahil ang Valentine's Day po ay... Birthday ni Madam. Ayun! Ayun! Oo nga. Diba? Grabe. Ang Pasko ay birthday ng inyong lingkod at ang Valentine's Day o Araw ng Mga Puso ay birthday ni Chris Aquino. Ayun, grabe. Parang special occasion. Special occasion na special pa. Parang ano, no? The fault is in our stars. Yun, grabe. Sa Panood Tagalog ko yun, ay tadhana. Pero, alam nyo, speaking of birthdays and coincidence, ganun din kami ni Governor Dodo Mandanas. Ang kaarawan ng ating gobernador ay sa darating na ika-25 ng Marso. And March 25 is also known as the Feast of the Annunciation. Ayan. Ibig sabihin, dito inanunsyo na nagdadalang tao si Mama Mary. Apo. Kasi nga, di ba, ang pagbubuntis ng babae ay 9 na buwan. Yeah. So, ang kapanganakan naman ni Mama Mary, ng ating ina, ay December 25 na araw o kaarawan ng inyong lingkod. Yeah. So, pati kami ni Governor Dodo Mandanas ay tinadhana. Ayan. Interconnected sila, sir, no? Di ba? Napakaganda ng ating relationship, ng rapport, at ng bonding. Siyempre, dala na rin yan ng kahusayan sa pamumuno ni Governor Dodo Mandanas. Of course, to have good workers, we need a good leader, and we take inspiration from the leadership of Governor Hermelando Mandanas. Ayan. Yun. I can talk for as long as I want. Pwede ba yun? Pwede po. Pwede ba The floor is yours. Pwede ba mag-request sa ating station? And for sure, na-miss po ng ating mga tagapakinig ang inyong tinig, sir. Talaga, ang lalim Di ba? Anyway, nung nagdaang Lunes, ika-22 ng Enero, January 22, ay isinagawa ang 4th regular session ng Sangguniang Palalawigan ng Batangas. At maliban sa mga pangkaraniwan na budgetary legislations, human resource ordinances and resolutions mula sa iba't ibang bayan para sa iba't ibang barangay na kinakailangan pag-aralan at ipasa sa Sangguniang Panlalawigan, nagpasa rin po ng resolution authorizing Governor Hermelando I. Mandanas to enter into and sign the Memorandum of Understanding between the Philippine Veterinary Medical Association Batangas Chapter or PVMA Batangas Chapter and the local government units from the province or the provincial government of Batangas represented by Governor Hermelando Mandanas, Lipa City Mayor Eric Africa, Batangas City Mayor Beverly Dimacuha, and Municipal Mayor Valentino Patron of San Jose, Batangas for the proposed project of PVMA Batangas Chapter entitled Policy Development on Food and Feed Safety through Prevalence Study of Banned and Regulated Antimicrobial and Growth Promotant drug residues in slaughtered hogs in 3 localities in the province
of Batangas for consumer health protection. Napakahalaga ito, especially pagdating sa livestock at sa sektor ng agrikultura para ma-maintain natin, Sir Vince, Ornald, ang prominence ng lalawigan ng Batangas pagdating sa livestock, especially sa mga babuyan. Yes, sir. You know, many of the agricultural produce na napupunta sa Metro Manila and the rest of Luzon ay dito nanggagaling sa lalawigan ng Batangas. Para po sa kabatiran ng ating mga kababayan at tagapakinig, ang San Jose is known as the egg capital and poultry capital of the Philippines, di ba? Tapos ang Padre Garcia is the livestock capital of the Philippines as well. Ganon din, marami sa mga tilapia at iba pang mga isda o yamang dagat ay nanggagaling sa Taal Lake at iba't ibang karagatan ng ating lalawigan. Yung mga maliputo, yung mga dulong, nako, yan ang mga tawilis. Yan ang mga ina-enjoy ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Batangas kundi sa buong kapuluan. Nagpasa rin po ng resolution endorsing the proposed provincial government of Batangas guidelines on seabed quarry. Ito po ay ilan sa mga resolutions, ordinances, laws, and mga batas na pinag-usapan, tinalakay, at naaprubahan sa Sangguniang Panlalawigan. Last Monday, our regular session was presided by our acting Vice Governor Claudette Ambida of Batangas City. Dahil yun yung pauwi pa lang po ako galing Estados Unidos. Kaya pati sa ating flag raising ceremony ay hindi ako nakadalo. But ito sa mga darating na Lunes, mga darating na araw at panahon, ay makakasama nyo na po ang inyong likod. Yan ay kung maparapatin ninyo. But siyempre na-miss ko kayong lahat. Na-miss ko ang Biyaheng Kapitolyo, na-miss ko ang PIO, na-miss ko ang ating mga kapwa-kawani sa pamalaan panlalawigan. And I am very excited to buckle down to work. Sa katunayan na pagka-uwi ko po, pagkalabas sa paliparan, ako'y dumiretso agad sa lungsod ng Lipa. At hanggang ngayon, non-stop ang aking pag-ikot, pagtatrabaho. Dala na rin yun ng jet lag. Itong mga nagdaang gabi, siguro mga 3, 4, maximum 5 hours lang ang aking tulog. Minsan nakakakuha tayo ng nakakapag-iglip tayo sa sasakyan para makapagpahinga. Pero once na dumating ako sa aking paroroonan, focus na tayo sa ating trabaho. So sa mga kababayan natin, ang aming mga tanggapan, ang aming mga pintuan sa Sangguniang Panlalawigan, lalo higit, ay laging bukas, mananatiling bukas para po sa inyo, sa mga bagay-bagay na pwede po natin pagtulong-tulungan sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang bayan at panig ng ating probinsya. Ayan. But wait. So, eto na. Parang hindi kayo masyadong na-excite doon sa mga pag-uulat at update ko. May, baka naman, good vibes. No, pero by the way, kukunin ko yung pagkakataong ito na pasalamatan at saluduan ang ating Sangguniang Panlalawigan, lalo higit sa aking partner, si Senior Provincial Board Member Maria Claudette Ambida Alday for a job well done. Thank you very much for acting as Vice Governor, being OIC or Officer in Charge of the Sangguniang Panlalawigan while I was out of the country habang ako ay nagbabakasyon. At maraming salamat din po sa tiwala at kumpiyansa na ibinibigay po ninyo sa akin na magawa ang iba't ibang bagay patungkol sa aking personal na buhay. Siyempre, binabalik ko sa kanila yung trust and confidence na meron sila para sa akin. Sa ganung paraan lamang magiging harmonious ang ating institusyon. Because kung walang tiwala at kumpiyansa, napakahirap na gumalaw, napakahirap magtrabaho. But I am very fortunate that we enjoy a good relationship
mutual respect and harmony in the Sangguniang Panlalawigan. Lahat kami sama-sama, walang iwanan. Yeah, sir, speaking of Sangguniang Panlalawigan, yung pinakabagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na board member na taga-lungsod din ng Lipa. Yes. Yung nanalong Pangulo o Presidente ng Liga ng mga Barangay, si Konsyal at ngayon Bukal, Rocafort, na kapitan ng Barangay Halang, lungsod ng Lipa. Yes, sir. Siya po ay nanalong bilang ABC President sa lungsod ng Lipa at kamakailan nagkaroon ng halalan ang lahat ng mga presidente ng mga liga ng mga barangay sa iba't ibang bayan at siya ang napagkaisahan o napagkatiwalaan na maging pinuno ng kanilang Provincial Association of Barangay Captains. Kung kaya't siya ay ex-officio board member. Ayan. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, 3 po ang ating ex-officio board members. Ibig sabihin ng ex-officio, hindi po sila nahalal sa pangkaraniwan na halalan o paraan. Hindi tulad po ng ating nakasanayang eleksyon kung saan tao ang bumoboto. Tao din naman ang bumoto sa kanila, sa kanilang barangay, sa kanilang bayan. Tulad ni board member Melvin Vidal. Siya ay hinalal bilang konsyal ng taong bayan ng Padre Garcia at among all the kagawads or councilors in the province of Batangas, 34 na bayan yan, siya ang hinalal bilang presidente ng PCL, Philippine Councilors League, Batangas Province Chapter. Yes. Maliban kay board member Melvin Vidal, nabanggit nga natin kanina, si board member Rocafort, siya naman ay nahalal sa kanyang barangay, tapos nahalal sa lungsod ng Lipa, at ngayon nahalal sa lalawigan ng Batangas through the league or liga ng mga barangay. Yes. Ganon din yung ating SK Federation President na mula sa lungsod ng Lipa rin, si board member Voltaire Pua. Ayan. Siya ay hinalal sa lungsod ng Lipa ng kanyang mga kabarangay ng kapwa kabataan sa kanyang lugar, tapos naging presidente sa lungsod ng Lipa. At bago magpasko, kung hindi ako nagkakamali, siya ay napagkaisahan bilang Pangulo ng Sangguniang Kabataan Federation for the for the province of Batangas. So congratulations to our newly elected leaders of our barangays. At we look forward to a more vibrant and robust provincial board with our 2 new board members in the presence of board member Rocafort and board member Pua na ang parehas ay mula sa lungsod ng Lipa. Ayan. At ma-mention lang din po natin na yun pong ex-officio na posisyon na kanilang pinalitan ay mula po sa posisyong iniwan ni former board member Maria Luis Valle as yan ang SK Federation. Yan. At syempre po ni board member Maliksi ang ABC natin bago po. Pero pagkatapos ni board member Maliksi, pansamantalang humalili si board member Medel Medrano. Siya po ang presidente ng Liga ng mga Barangay sa San Pascual, Batangas. Ayun. So, ayan, parang 10:18 na ng umaga. At parang para sa pagpapatuloy ng mga kwento. Mga kwento ni Vice Gov Mark Leviste. Meron pa ba akong baong kwento dito? Parang marami pa kayong nalilimutan, sir. Parang kita ko yung yung mga index cards nyo dyan. Parang maraming wala. Yung mga notes eh. Wala ba? Notes to ng Sangguniang Panlalawigan. Andito lahat, sir. Andito lahat. Nandito. Ayun! Kinakabahan ako dahil dumating si Ma'am Jenny Aguilera. Alam mo naman, pag nandito ang big boss, ay ibig sabihin may magaganap. May malaking pasabog na gusto ay first hand na makabalita. Yan ang tunay na marites. Nagbibiro lamang. Itong mga sumusubaybay sa Facebook, nakikita po ninyo ang aking larawan kasama si Governor Dodo Mandanas. Ito po yung unang araw na ako'y nag-report sa Kapitolyo ng Batangas mula nung ako ay biyahe sa Estados Unidos. At agad-agad tayo ay nag-courtesy call
binigyan natin ng New Year's call ang ating Governor Dodo Mandanas. Kami ay nagkaroon ng one-on-one or private meeting sa kanyang tanggapan at may mga bilin si Governor Dodo Mandanas para sa inyong lingkod na kinakailangan tugunan at gampanan ng Sangguniang Panlalawigan. And of course, I assured, pinangako ko kay Governor Dodo Mandanas na I will deliver. Ibibigay natin ang kanyang kagustuhan para po sa kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Ito po ay para po sa ikatatagumpay ng mga programa ng Mandanas Leviste Administration ng Pamahalaan Panlalawigan ng Batangas. So exciting times. Ika nga nila, papunta pa lang tayo sa exciting part itong 2024. But wait, there's more. Yan ang sabi ni Direk. Direk Auntie May. Kita niyo naman, multitasking yung ating host. Yan. Pero nakikita ko si Ornald at si Sir Vince. At nakikita ko rin, sir, na parang inuulan tayo ng pulang puso. Ayun! Comment section. Kaya pala may sumegway na 2023 konti. pa to Oo. 2023 pa to. Bakit ngayon pa pinapalabas? Parang mga Kanina artista. nakita Parang po mga ninyo. artista yun Hindi po ba mga artista? Baka kalukalike lang. Ayan. O biglang dumami yung mga followers natin, 47 million na on Facebook. Lumabas lang si Kuya Josh at si Bim. Tapos nasulyapan ko si Miss Kim Chu at si Bella Padilla. Ayun. Itong mga pictures na nakikita po ninyo sa ating Facebook Live ay ilan sa mga larawan na aking kinuha nung ako ay nanatili sa bahay ng Reyna. Di ba? Ang Big Brother house, bahay ni Kuya. May binubulong po si Ma'am Jen. Saan daw po? Yan. Ba't parang parang may Big Brother dito? may nagsasalita sa ating studio. But no, like what I said earlier, I had a meaningful, joyful, and fruitful holiday vacation or in Orange County, California, with no other than Miss Chris Aquino and her family. Kami po ng aking mga anak ay nag-celebrate ng Christmas at Bagong Taon at yung sinamahan po namin siya sa mga check-ups, mga doctor's appointment niya habang siya ay nagpapasuri dahil nga sa kanyang karamdaman. Ang nakikita po ninyo sa screen po ninyo ngayon ay ang aking mga anak at ang Aquino Boys. Yung aking panganay na anak ni si Lian Vice Mayor Ronin Leviste, ganun din si yung aking unika ahiya, si Ariel, ganun din si Situ Conrado II, ng aking bunsong anak, kasama si Kuya Josh at si Bim. Ngayon naman, ito yung mga ilan sa mga larawan kung saan sinamahan po natin si Miss Chris, si Madam, sa UCLA para sa doctor's consultation with Dr. Bill Perio, ang isa sa kanyang mga physicians, at pinagluto kami ni Madam ng nachos. Yan ang, kung tawagin ko ay nachos a la Reyna. Parang naniniwala na tuloy ako, Vice Gov, sa kasabihan na a way through a man's heart is through his stomach. Yun, di ba? Grabe. Do you know that ever since Chris transferred to her home in Orange County, for the first time, siya ay nagluto. Pinagluto kami. Sa mga fans at sumusubaybay kay Miss Chris sa matagal at mahabang panahon, alam niyo naman sa kanyang mga programa, mahilig siya magluto. Yes. But lately, we haven't really seen her cook or prepare food, di ba? Sa katunayan, bumagsak nga yung kanyang timbang kasi nga nahihirapan po siya kumain. But for once, during the holidays, pinagluto niya kami ng kanyang paboritong nachos. Kasi hindi ako taong kusina Hindi ako marunong magluto. Pero dahil sa kanya, hindi lang ako nag-enjoy sa kapapanood ng kanyang pagluto at pagtulong, pag-assist sa kanyang preparation, kung hindi, tinuruan pa niya ako kung paano i-prepare, kung paano lutuin, kung paano, anong kailangan ihanda.
At nag-enjoy ako. Kung tutuusin, simple pero de kalidad, quality, sir, no? Anything done with love is of good quality. Ayun, tama nga Utmost. naman. Oo. Kita nyo naman sa isang larawan kanina, doon na lang kami kumain sa kanyang kama, sa bedroom, at you don't even have to be in a posh restaurant. Hindi kailangan na sa 5-star hotel. O, ito naman, kasama namin ang kanyang panganay na anak na si Kuya Josh at ang kanyang nurse on duty na si Mike. Actually, si Madam has 4 nurses on rotation every week. At lahat naman sila ay mababait, mabubuti at talagang nagmamalasakit para kay Madam. Ito naman, ang napapanood nyo o nakikita nyo sa Facebook ay gumawa ng love letter. Ayun? Si Madam para sa akin. At sinusulat niya ito on my last day. On my last day, hindi ko mapigilan, talagang kinunan ko siya ng picture habang nagsusulat ng liham. Tapos yung isang picture naman, Sir, kunwari hindi nyo alam na para sa inyo yung sinusulat. actually alam ko, kaya umalis ako ng kwarto eh. Di ba? So yung isa naman, yung larawan sa kanan ng ating screen, naghanda ako ng kare-kare at bulalo para sa aming tanghalian. Ito actually ay padala ng kanyang mga kaibigan sa kanyang bahay. And on that day, I prepared it for us to partake for lunch. At ang ginagawa ko ay kung ano ang leftovers niya, siyang aking inuubos. Ayun. Kasi pag naghanda ako ng sarili kong ulam, sayang at hindi niya mauubos yung nakahanda para sa kanya. So ang nasa loob, ang nakalagay sa aking plato ay kanin lang. Then of course I find joy in watching her eat, and then kung ano ang matira sa kanyang sa aking inihanda para sa kanya, siyang aking inuubos. Diba? Oo. Ba't madami yung ating viewers? Nakita ko. Palobo na ng palobo, sir, yung ano. Yan, Parang sir, pag nandito sa Pilipinas, parang medyo gala. Kung yung labas kayo naglabas. Pero pag nasa States kayo, sa akin trabaho. pag nasa States kayo, more on homebody kayo these days. Yes, talagang ako confined lang ako sa kanyang tahanan. Minsan nga, hindi ko na nasasamahan yung aking mga anak, pero mapalad po ako dahil magkasundo, magkaibigan ang aming mga anak, sina Kuya Josh, si Bimbi, at ang aking 3 anak. At sila ang namamasyal habang sinasamahan ko si Madam. Ito naman, on the left of our screen, makikita nyo, siya ay, ano bang kinakain namin dito? Ano rin ito mga padala ng, hindi, ito nagpa-deliver kami. Nagpa-deliver kami from a restaurant at pancakes and waffle. Yon, so American breakfast naman. Wow. American breakfast, dahil ito yung isa sa mga paborito ni Madam. So, makikita po ninyo, kanina, tanghalian, ngayon naman, agahan. The next day. And, it's, Yun! Grabe. si Popoy at Basha. Oo, parang very John Lloyd and Bea Alonso. Kaya ganyan ang picture na lang, ginulat ko si Madam. Uy, tira mo, tumataas kayo yung viewership natin. Di ba? So, naalala ko yung, ano yung pelikula ni John Lloyd at ni Bea Alonso? One More Chance. One More Chance, di ba? Eksena poster sa ilalim ng kumot. Ay, naku. Kasi that night was very cold. Bumagsak ang temperatura. At kami ay nagtago sa ilalim ng kumot. Para magpainit. Dahil malamig nga. Dahil malamig, oo. Parang grabe yung winter sa States, so affected din po ang California. Not as bad Opo. as the East Coast. Opo, ang West Coast o California kahit paano ay kaya pa, lalo ng mga Pilipino. Palibasa dito sa atin, hindi naman nagsusnow. At siguro, isa na sa pinakamalamig na lugar sa ating bansa ay Baguio. Mas malamig pa sa Baguio yung lugar ni Madam. Pero hindi naman kasing lamig o lala ng winter season tulad sa New York, Washington at iba pang bahagi ng silangan. Opo.
Ayan. And, Ako yung kinakabahan sa inyo, PIO eh. Ano ba? Meron pa ba kayong lalabas? Sumisaya na si Direk, meron pa. There's more. ito pagbigyan naman natin, Sir Mark. Sabi po ng ating kasamang active na taga-comment na si Ma'am Christine Marie Cruz, VG, ano po ang awit ng puso nyo ngayon? Yun. Huwag niyo naman ako ilagay sa spot. Yung ang kasuotan natin na preempted na eh. Ibig sabihin na pinag-usapan na natin. Biglang ngayon, ginugulat niyo ako. Ano ba? Mag-isip tayo ng ano? Ng Coldplay. Yun! Diba? Yan ang trending eh. Diba? Coldplay. And it was all yellow. Dilawan. Dilawan. Dilawan yan. But kung hindi man ngayon ay sa susunod na linggo, tatandaan ko yung inyong katanungan at mag-iisip tayo ng nararapat at angkop na awitin. Ito, Vice, sa aking ibabahagi. Sa aking nararamdaman. Katatayuan. Ayun. Sa aking status. Ika nga. Ito sir, may bagong Marites to ng Canada. Ano kaya ang nilalaman? Ito, nung nakikita ko yung mga pictures ng Pasko, parang fresh na fresh. Ayan, yes. Parang galing sa snow. Si Eric Javier Arellano. Diba? Miss na miss ka na namin dito sa Kapitolyo. Pwede nyo ba daw ibahagi yun? Parang private daw na yun? Parang ano? Ano kaya ang nilalaman ng liham? Mahaba yun. 4 na pahina, Ma'am Jenny. 4 pages. Talagang tinago ko yun. Alam mo, si Madam, baka hindi nalalaman ng ating mga kababayan, kahit yung mga tagahanga niya, mahilig siya sa mga crafts. Alam mo, sa bahay, napakarami niyang mga paper wrappers, gift wrappers, mga ribbon na may Chris Aquino, Chris, Josh, and Bimby, mga ganyan. Mahilig siya magbalot, meron kaming 2 karton na napakalaki na punong-puno ng mga paper bag na magaganda. Kasi sa mga nakakakilala kay Madam, you know Chris as a very kind, generous, and thoughtful person. Galante at mapagbigay, maalalahanin. So, every time na may bumibisita sa kanya, malamang may iuwing regalo or token galing kay Madam. Doesn't even have to be expensive or extravagant. Minsan nga, siya ang, yung mga nagdadala ng pagkain sa kanya, hindi na namin maubos for 1 week. Halos 1 buwan na yung nakastock na pagkain dahil pa lang sa mga dinadala ng kanyang mga kaibigan sa Estados Unidos sa kanyang tahanan. At ang paborito, isa sa mga paboritong delicacies ni Madam ay turon. Ayun? Turon. Oo nga. Siguro nagtataka yung ating mga tagapanood, but ang dami kong title o titulo kay Miss Chris Aquino, no? May Madam, may Ma'am, may Reyna, may Lavoy. Yun! Alam mo, pag kasama ko ang mga bata, especially si Kuya Josh at si Bim o Bimby, minsan nahihiya ako maging cheesy. So, ang tawag ko kay Chris ay Mama. Kasi yun ang tawag ng mga bata sa kanilang ina. Opo. Mama. So, kuwari, magkakasama kami sa bedroom, tapos halimbawa, tatanungin ko kung gusto niya ng kape or tsaa or gatas, Mama or Mom, do you want me to make you milk? Ganyan. Pagkasama niya, pag bumisita ang kanya mga kaibigan at pinapasok sa kwarto at magkikipagguntahan, ang tawag ko sa kanya, Madam. Okay. Kasi yun ang madalas itawag sa kanya. O di kaya pagkasama pag nandun ng mga nurses, mga staff niya, Madam din ang tawag ko sa kanya. Then, yun din ang tawag sa kanya. Opo. Pero syempre, love. And siguro, good advice to wrap this up. Siguro ay ito na yung sagot sa katanungan ni Ma'am Christine Marie Cruz kung ano nga ba ang awitin na inyong damdamin ngayong araw. Sabi po ni Sir Jun Magnaye. Dakilang tolits. Opo. Sir Jun. Ito na yung kantang yon, good advice. Ano yan? A Chris me in the morning. By the way, kukunin ko yung pagkakataong ito na i-congratulate si Ate V.
sa isang matagumpay na pelikula itong nagdaang Metro Manila Film Festival. Yes. Sa katunayan, yung MMFF ay papuntang Los Angeles or Hollywood para i-promote ang kultura ng Pilipino sa Estados Unidos at i-highlight ang iba't ibang pelikula o palabas nung nagdaang MMFF season. So, to our former Batangas Governor Vilma Santos Recto, congratulations to you, ma'am. At syempre po, Vice, bago yan, baka malampasan. Ang atin may comment po, si Julius de la Cruz. Vice, Sir Ornald, yung mami ko sa Dingalan, Aurora, crush na crush si Vice Gov. Uy! ayun. Hindi naman yata siloso si madam. Ganun din lang. matakot si madam kung wala nang may crush sa akin. Di ba? No, but thank you very much. I'll take it as a compliment. Ayan. Ano yung sinasabi mo kanina? Hindi kasi nabanggit po natin si former Congresswoman and former Governor Vilma Santos. Siyempre ang ating pagbati rin po sa kanyang partner na si former Senator Ralph Recto na ngayon po ay nasa national position. Yes, bilang Secretary of Finance. Napakalaking tungkulin po ito. Hindi ito pangkaraniwan at hindi simple ang trabaho dahil bilang pinuno ng finance, siya po ang gagawa ng programa para maging matatag kung hindi man mapalawig ang ating ekonomiya. Malaking hamon ang kanyang kinakaharap, pero tayo ay naniniwala dahil sa kanyang katalinuhan, kanyang kagalingan, karanasan, especially when it comes to financial management and economics, kaya pong suportahan ni Senator or Secretary Ralph Recto ang mga palatuntunan at mga ibang prioridad ni President Ferdinand Bongbong Marcos para po sa bansang Pilipinas. So, Boss Ralph, Secretary Recto, congratulations to you, sir. Ayan, at anong oras na? 10:36 na ng umaga, grabe. Pag talaga gantong mga hitik na hitik sa mga topics na pag-uusapan, talagang kinakapos tayo. Napapansin ko nga si Auntie May parang nagbablushing o nagbablush, di ba? Saka sabi nga nung may mga comments pa tayo doon na pahabol kanina, Vice, may mga aabangan daw sa inyo for next week. O for ano the coming... Yun nga, yung kanta niya siguro talagang mag-iisip na daw kayo ng kanta. May palugit kayo na 1 week. Pero doon tayo sa Coldplay dahil halos lahat ng lumabas sa aking Instagram and Facebook feed. Lahat pumunta sa Philippine Arena. Parang buong bayan yata nandun para manood ng Coldplay. Actually, I'm a big fan of Coldplay also. In 2017, ako ay nakapanood ng kanilang konserto sa Mall of Asia outdoor grounds, concert grounds. Outdoor naman po siya. So, para na rin siyang, ano yung kanta ng Coldplay na Stars? Sky Full of Stars. Yeah. Yes. It was a sky and night full of stars. Diba? Wala ba tayong dyan? Background music ng Coldplay? Or Auntie May, baka gusto mong mag-acapella? Ayan, at bago po tayo dumako sa ating huling bahagi, tayo po muna ay dumako sa weather update mula sa ating mga kasama sa PDRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, January 24, 2024. May kaulapan po tayong naobserbahan sa may bahagi ng Northern and Central Luzon. Ito po yung Northeast Monsoon o hanging amihan na patuloy pa rin na umiiral sa Northern and Central Luzon na siya namang magdadala ng maulap na panahon na may mga tsansa ng pag-ulan doon. Habang sa nalalabing bahagi ng bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng maaliwalas na panahon o generally fair weather condition. At sa ngayon ay wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan sa ating bansa. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas, ay makakaranas po tayo ng maaraw papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 8% tsansa ng pag-ulan.
Sa silangan at timog parte ay may 22% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 6% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:52 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan. Raven, sabre ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan. Baka may mga nakalimutan pa tayong batiin kasamang May. Sir Vince, Ornald, and syempre Good Vibes, patuloy po ang pasasalamat natin sa lahat na nakatutok at nakikinig sa atin sa ating Facebook Live sa ating Batangas PIO. Gayon po, salamat din po sa nakasama nating technical crew ngayong araw. Kay Avon Lu, kay Christian Andal, kay Kevin Medrano, kay Jeffrey, kay Chachi, gayon din po kay Tito Roger Aguirre. Thank you po. Ayan, at grabe, bilis talaga ng oras. Isang oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules. Sa kalan po ni Governor Dodong Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Alam ko na yung kanta na nasa isip ko para sa okay, aking status ngayon. Ayun. Di ba dati sa Facebook nakalagay, what's your status? Single. Meron, it's complicated. No, ang kanta na nasa isip ko at nasa puso ko, My Universe. Ayun! Grabe! BTS and Coldplay, di ba? You are my universe. Yun. Sasagot ko na yung tanong nyo. Hindi na kailangan hintayin ng next week. Walang nabitin. Walang nabitin. So, you are my universe. Ang ganda na, biglang kumanta pa, nasira pa tuloy. Anyway, sa walang gumpay na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipakita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo ay magigiting. Muli, ako po ang inyong lingkod and I'm back, Mark Leviste. Ayan, dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. 10 ng aming mga kasama, marami pong salamat at magandang buhay. Ako po si Vincent Altar. At lagi po nating tatandaan na anumang pagsubok ang nasa ating harapan, mananatiling ang buhay ay isang maligayang paglalakbay. Ako po, si Ornald Tabares Jr. At syempre, yours truly, ang inyong patroller at kakwentuhan tuwing araw ng Miyerkules, Cheryl May Makuha Halili. Kaya naman samahan niyo po uli kami bukas sa ating pagbiyahe dito lamang sa Biyaheng Kapitolyo! Love, love, love! Kapitolyo! Universe! Biyaheng Kapitolyo! Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo! Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo! Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo! Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!